Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw at mag-iiwan ng aral sa ating mga isipan. Sabi nila, ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang mga matang iyon ay hindi kayang magsalita? Paano mo maririnig ang sigaw ng isang pusong pinili na lamang manahimik sa gitna ng kadiliman? Halina't pakinggan natin ang kwento sa likod ng isang perpektong kasinungalingan. Para kay Lyor Salvador, ang umaga ay may bagong kahulugan. Ang amoy ng kapeng barako na nagmumula sa kusina. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking salamin ng kanilang bintana. At higit sa lahat, ang imahe ng kanyang magandang asawa na si Amaris habang naghahanda ito ng kanilang almusal. Iyon ang kahulugan ng perpektong buhay. Good morning, mahal! Bati ni Amaris, isang matamis ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Inilapag niya ang isang plato ng sinangag at tapa sa harap ni Lyor. Kumain ka ng marami. Kailangan mo ng lakas para sa buong araw. Hinawakan ni Lyor ang kamay nito at marahang hinalikan. Good morning. Ikaw ang lakas ko. Sapat na. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Amaris. Hinaplos nito ang kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Hindi lang ako, mahal. Dalawa na kami. Napangiti si Lyor. Isang nangiting abot-tenga. Sa loob ng halos 2 taon, mula nang pumanaw ang kanyang unang asawa, ngayon lang niya muling naramdaman ang ganitong klaseng kabuuan. Si Amaris ang dumating upang punan ang lahat ng pagkukulang at ang dinadala nitong anghel sa kanyang sinapupunan ang siyang tatak ng kanilang bagong simula. Tumingin siya sa paligid ng kanilang malawak na dining area sa Villa Pag-asa. Mamahalin ang mga gamit, makintab ang sahig, tahimik ang buong kabahayan. Ito na yon. Ito na ang pamilyang pinangarap niyang buuin muli. Alis na ako, mahal, sabi ni Lyor matapos ubusin ang kanyang kape. Tumayo siya at inayos ang kanyang necktie. Mag-iingat ka, sabi ni Amaris. Sumunod ito sa kanya patungo sa pinto. Tawagan mo ako kapag lunch, ha? Para hindi kami mag-alala ng baby mo. Oo naman, sagot ni Lyor. At ninakawan ito ng isang mabilis na halik. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napadaan siya sa isang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Ang kwarto ni Hiraya. Sa isang saglit, nasilayan niya ang kanyang 8 taong gulang na anak na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang isang luma at kupas ng teddy bear. Ang mga mata nito, mga matang minana nito mula sa kanyang ina, ay nakatitig sa kawalan. Hindi ito nagsasalita. Mula nang masaksihan nito ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ina, tuluyan nang nawala ang tinig ni Hiraya. May kung anong kumurot sa dibdib ni Lyor, isang pamilyar na kirot ng konsensya. Ngunit mabilis niya yung iwinaksi. Masyado siyang abala sa trabaho at nariyan naman si Amaris para alagaan si Hiraya. Isang mabuting ina si Amaris sa kanyang anak. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Nagmamadali siyang nagpatuloy sa paglakad. Hindi niya nakita ang pag-angat ng ulo ni Hiraya. Ang mga mata nitong sumunod sa bawat hakbang niya palayo. Puno ng isang pananabik na hindi niya kayang isatinig. Sa labas, iniabot sa kanya ng kanilang kasambahay na si Chadiwa ang kanyang briefcase. Sir, ang inyong gamit po, sabi nito sa mahinang boses. Salamat, tiya, sagot ni Lyor. Ang isip ay nasa paparating ng board meeting. Ngunit bago pa siya tuluyang makatalikod, nagsalita muli ang matanda. Sir, si Hiraya po. Bakit gitya? May problema ba? Tanong ni Lyor. Bahagyang kumunot ang noo. Nag-atubili si Chadiwa. Ang mga mata nito ay may gustong sabihin. Isang babalang hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Ngunit sa huli, umiling lang ito. Wala po, sir. Naisip ko lang po na baka kailangan niya kayo.
Ngumiti lang si Lior. Huwag kang mag-alala, tiya. Nandyan si Amaris para sa kanya. Sige na, may late na ako. At tuluyan na siyang umalis, sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, iniwan ang isang tahanang sa kanyang isip ay perpekto. Ngunit sa katotohanan ay isang hawlang puno ng mga lihim. Sa loob ng bahay, nang masigurong nakaalis na si Lior, nagbago ang anyo ni Amaris. Nawala ang matamis na ngangiti. Napalitan iyon ng isang malamig na ekspresyon habang paakyat siya sa hagdanan patungo sa kwarto ni Hiraya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang bata sa parehong posisyon. "Hiraya!" sabi niya sa boses na animoy pulot sa tamis, ngunit may bahid ang lason. "Hindi ka pa ba kakain? Ayaw mo ba ng pagkain na niluto ko para sa'yo?" Hindi kumibo ang bata. Lumapit si Amaris. Umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata, ngunit ang kanyang mga daliri ay humigpit. Halos sa bunutan na banggitop ni mo. "Alam mo, Hiraya, nagsisikap akong maging mabuting ina sa'yo, pero hindi ka tumutulong. Paano ka mamahalin ng tatay mo kung ganyan ka? Isang pipi na walang silbi." Bumulong siya sa tenga nito. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa munting puso ng bata. "Tandaan mo ito, wala kang lugar sa pamilyang ito. Lalo na kapag isinilang ko na ang totoong anak ng tatay mo. Magiging isa ka na lang anino, isang multo sa pamamahay na ito." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya, gumulong sa kanyang pisngi. Mahigpit niyang niyakap ang teddy bear, ang tanging karamay niya, sa kanyang tahimik na impyerno. Tumayo si Amaris, kinuha ang tray ng pagkain na hindi man lang nagalaw. "Hindi ka kakain? Sige. Mas mabuti nga, para matuto kang sumunod. Diyan ka lang, huwag kang lalabas." Iniwan ni Amaris si Hiraya sa loob ng silid. Ang pinto ay marahan niyang isinara. Ngunit ang tunog ng paglak nito mula sa labas ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Samantala, sa kanyang opisina sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, abala si Lior sa isang mahalagang pagpupulong. Tagumpay. Iyon ang salitang laging idinidikit sa kanya. Isang iglap. Napatingin siya sa bintana at sa parke sa ibaba. Natanaw niya ang isang ama na karga-karga ang kanyang maliit na anak na babae. Muling kumirot ang kanyang dibdib. Naalala niya ang mga mata ni Hiraya kaninang umaga. Ang mga matang yon na tila may gustong sabihin. Inabot niya ang kanyang telepono, balak sanang tawagan ng bahay para lamang kumustahin ang anak. Ngunit bago pa niya maidial ang numero, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, the investors from Singapore are on the line." Mabilis niyang ibinaba ang telepono. "I'll take it." Ang sandaling iyon ng pag-aalala ay muling natabunan ng trabaho, ng mga numero, ng mga kontrata. Ang pagkakataong marinig sana ang katahimikang kailangang basagin ay lumipas na. Bandang hapon, habang pauwi na siya, magaan ang kanyang pakiramdam. Isang matagumpay na araw sa trabaho at ngayon ay uuwi na siya sa kanyang magandang asawa, sa kanyang perpektong pamilya. Iyon ang nasa isip niya nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Si Amaris. "Hello, mahal?" Masayang bati ni Lior. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang malambing na boses ng kanyang asawa. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng pagkasindak at takot. "Lior, si Hiraya! Bumalik ka! Dali!" Parang may humablot sa puso ni Lior. "Anong nangyari kay Hiraya? Amaris, magsalita ka! Basta, bilisan mo!" At naputol ang tawag. Hindi na nag-isip si Lior. Itinapon niya ang sentido kumon sa bintana at tinapakan ang silinyador. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay kasabay ng kabog ng kanyang dibdib. Ang mga imahe ng kanyang anak ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa wakas, narating niya ang gate ng Bilya Pag-asa. Hindi na niya inantay na magbukas pa ito ng tuluyan.
Pinatay niya ang makina at kumaripas ng takbo papasok ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na habang buhay niyang pagsisisihan. Sa paanan ng kanilang enggrandeng hagdanan, nakahandusay ang munting katawan ni Hiraya. Nakapikit ang mga mata nito, ang mukha ay maputla, at ang isang braso ay nasa isang anggulong hindi natural. "Hiraya!" Sigaw ni Lior. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi ng anak. Marahang inalog ito. "Anak! Gumising ka! Hiraya!" Narinig niya ang mga hikbi mula sa itaas. Nakita niya si Amaris, nakakapit sa rehas ng hagdanan. Ang mukha ay naliligo sa luha. "Anong nangyari?" tanong ni Lior. Ang boses ay nagbabantang masira anumang oras. Bumaba ng hagdan si Amaris, umiiyak, at yumakap sa kanya. Nagpapanik, nanginginig. "Hindi ko sinasadya. Mahal, humahagulgol nitong sabi. Nadulas siya. Sinubukan kong saluhin pero huli na ang lahat. Niyakap ni Lior ang kanyang asawa, ngunit ang mga mata niya ay nakatitig sa walang malay na mukha ng kanyang anak. Isang bahagi sa kanya ang gustong maniwala, ngunit isang bahagi ang nagsisimulang magtanong. Mula sa di kalayuan, sa may pinto ng kusina, nakatayo si Chadiwa. Hindi ito kumikibo. Walang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ang paraan ng pagtitig niya kay Amaris, isang titig na puno ng pagkamuhi, hinala, at tahimik na pagsumpa, ay nagsasabi ng isang kwentong mas nakapangingilabot pa kaysa sa nasaksihan ni Lior. Ang puting pader ng ospital ay tila sumisigaw sa katahimikan. 2 araw na ang lumipas. Si Lior ay nakaupo sa isang hindi komportableng upuan sa tabi ng kama kung saan nakahiga si Hiraya. Gising na ang kanyang anak, ngunit ang mga mata nito ay blangko. Nakatitig sa kisame na para bang may isang mundong doon lang nito nakikita. Ang kanang braso nito ay nakakast at sinabi ng doktor na mayroon itong mild concussion, minor injuries, sabi nila. Ngunit alam ni Lior, sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib, na ang pinsala ay higit pa sa nakikita. Bumukas ang pinto at pumasok si Amaris. May dalang isang basket ng prutas at isang pekeng. Nag-aalalang ngiti. "Mahal, kumusta na siya? Nakakain na ba siya?" "Hindi pa." Mahinang sagot ni Lior. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Marahang lumapit si Amaris sa kama. "Hiraya, anak. Andito si Mommy. May dala akong mansanas, paborito mo." Sinubukan niyang abutin at haplusin ang pisngi ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Lior. Si Hiraya, na kanina'y parang isang manikang walang buhay, ay biglang napaurong. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong takot. Nanlaki ang kanyang mga mata at buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang kaliwang kamay. Pilit na itinataboy ang papalapit na palad ni Amaris. Nagulat si Amaris. "Hiraya." "Ako ito." Ngunit lalo lamang nagpanik ang bata. Umiling ito nang umiling. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Para itong isang hayop na nasukol, desperadong naghahanap ng kaligtasan. Bumaling si Amaris kay Lior. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkalito at sakit. "Mahal, hindi ko alam. Siguro dahil sa nangyari, natatakot siya sa lahat." Lumapit si Lior at umupo sa kabilang gilid ng kama, maingat na hinawakan ang kaliwang kamay ng anak. "Hiraya, si Papa ito. Ligtas ka na." Sa pagkarinig ng boses niya, bahagyang kumalma si Hiraya. Humigpit ang kapit nito sa kamay ni Lior. Ngunit ang mga mata nito ay hindi pa rin inaalis kay Amaris. Puno ng pagbabantay at takot. Gustong maniwala ni Lior sa paliwanag ni Amaris. Iyon ang pinakamadaling paniwalaan. Ngunit ang takot sa mga mata ni Hiraya, isang takot
na hindi niya kailanman nakita at iyon ay nakadirekta kay Amaris. Kinaumagahan, dinala na pabalik sa Villa Pag-asa si Hiraya. Nagpilit si Lior na mag-work from home upang mabantayan ang anak. Naghanda si Amaris ng masarap na lugaw, ngunit tulad ng dati, hindi man lang nagalaw ni Hiraya ang pagkain. "Mahal, kailangan niya kumain," sabi ni Amaris, may bahid ng pagkayamot sa boses. "Hayaan mo ako, Amaris," sagot ni Lior. Subukan ko siyang pakainin. Ngunit kahit si Lior ang sumubo, umiling pa rin si Hiraya, mahigpit na nakasara ang bibig. Hindi na napigilan ni Lior ang kanyang sarili. Frustrated, hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang oras, habang nagpapahinga si Hiraya, bumaba si Lior sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon niya nakasalubong si Tia Diwa. "Sir, may mga bagay po na hindi nakikita ng mata," sabi ni Tia Diwa sa mahinang boses, puno ng pahiwatig. Kumunot ang noo ni Lior. "Anong ibig mong sabihin, Tia?" Nag-aalangan ang matanda. Tumingin ito kay Lior. Ang mga mata ay nanawagan ng pag-unawa, ngunit ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita ng lantaran. Alam ni Tia Diwa ang panganib. "Wala po, sir. Basta po, alagaan niyo po si Hiraya." Iyon lang ang nasabi nito. Napakagatlabi si Lior. Gusto niyang pilitin si Tia Diwa na magsalita. Ngunit ramdam niya ang pag-aatubili ng matanda. Parang may isang malaking pader na pumapagitan sa kanya at sa katotohanan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan si Lior ng isang conference call, napansin niya ang tahimik na silid ni Hiraya. Isang kakaibang kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang unti-unting lumalayo ang anak niya sa kanya o baka siya ang lumalayo sa anak. Nang matapos ang tawag, nagpasya si Lior na ayusin ang kwarto ni Hiraya. Baka sakaling sa pamamagitan ng paggawa ng simpleng bagay na yon, maramdaman niya ang koneksyon na nawawala. Pumasok siya sa silid, amoy sariwang pintura, pero may kung anong bahid ng kalungkutan sa hangin. Inayos niya ang mga laruan, ang mga libro. Ang karamihan ay lumana, regalo pa mula sa kanyang namayapang asawa. Napatingin siya sa isang lumang kahon ng laruan sa ilalim ng kama. Sa pag-angat niya nito, may narinig siyang kalansing. Nang tingnan niya ang ilalim ng kahon, nakita niya na may isang maliit na bahagi ng sahig ang maluwag. Hindi ito nakadikit ng maayos. Sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Nagulat siya nang bumukas ito ng madali. At sa ilalim nito, nakakita siya ng isang nakatagong espasyo. Doon, nakasalansan ng isang koleksyon ng mga pangkulay at isang makapal na tumpok ng mga drawing. Isa-isa niya itong kinuha. Ang unang drawing ay larawan ng isang masayang pamilya. Siya, ang kanyang unang asawa, at isang maliit na Hiraya. Lahat ay nakangiti sa ilalim ng araw. Ang pangalawa ay larawan ng kanyang unang asawa na lumulutang sa mga ulap, habang si Hiraya naman ay mag-isang nakaupo sa isang madilim na sulok. Nalaglag ang panga ni Lior sa susunod na drawing. Ito ay larawan ng isang babaeng may mahabang itim na buhok at isang ngingiting puno ng matalim na ngipin. Nakahawak ang babaeng iyon sa buhok ng isang batang babae na umiiyak. Sa ilalim ng drawing, may isang maliit na puso na may linyang nakaguhit at sa tabi nito ay may sulat kamay ni Hiraya, MOMMYA. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Lior. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga drawing. Isang drawing ay nagpapakita ng isang babaeng naglalagay ng kung anong pulbos sa pagkainan ng bata. Ang isa pa ay nagpapakita ng isang babaeng sumisigaw sa babata, habang ang bata naman ay nakayuko, takot na takot. Ang bawat guhit ay malinaw, detalyado, at puno ng matinding kalungkutan. Mga larawan ng paghihirap, ng gutom, at ng pang-aabuso. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi ito imahinasyon, hindi ito delusyon ng isang batang may trauma. Ito ang katotohanan. Ang mga larawang ito, ang mga mata ni Hiraya, ang kanyang tinig.
Sa huling drawing, may isang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdan, nakangisi. Sa ibaba naman, nakahandusay ang isang maliit na figura. At sa tuktok ng hagdanan, sa tabi ng nakangising babae, muling may nakasulat na MOMMYA. Biglang tumayo si Lior. Bumagsak ang mga drawing sa sahig. Ang kanyang isip ay parang pinukpok ng martilyo. Ang sakit sa braso ni Hiraya. Ang takot nito kay Amaris. Ang pagtanggi nitong kumain. Lahat ay nagkaroon ng katuturan. Ang kanyang perpektong pamilya ay isang perpektong kasinungalingan. Ang kanyang asawa, ang babaeng ipinagmamalaki niyang pumuno sa kanyang kalungkutan, ay isang halimaw. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mabigat. Pakiramdam niya ay may gumagapos sa kanya, pumipiga sa kanyang hininga. Ang pagwawalang bahala niya, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagtitiwala. Lahat ay naging kasangkapan sa pang-aabuso sa kanyang sariling anak. Isang malamig na kaba ang kumalat sa kanyang katawan. Bumalik sa kanyang alaala ang tingin ni Tia Diwa. "Sir, may mga bagay po na hindi nakikita ng mata." "Oo, Tia, tama ka. Hindi nakikita ng aking mata dahil ako ay bulag." Sa katotohanan, napatingin siya sa sahig, sa mga larawang nagkalat. Kinuha niya ang isa, ang larawan ng nakangising babae na humahawak sa buhok ng bata. Ang mga mata ng babae ay matalim, puno ng galit at kasamaan. Ang nangiting iyon, ang ngiti ni Amaris. Mahina siyang bumulong, ang boses ay halos hindi na marinig, puno ng galit at gulat. "Amaris." Ang salitang Amaris ay umalingaw-ngaw sa bibig ni Lior, puno ng hindi kapani-paniwalang galit. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa gulat, kundi sa matinding puot na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang mga larawan sa sahig ay sumisigaw ng katotohanan na matagal niyang ipinikit ang mga mata. Bumaba siya ng hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Amaris. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak ay isang mapanlinlang na halimaw. Ang ideyang iyon ay bumubunggo sa bawat katinuan niya. Naabutan niya si Amaris sa sala, nakaupo sa sofa habang abala sa kanyang telepono. Pagkaakita kay Lior, ngumiti ito ng matamis, ang ngiting tila walang bahid ng kasamaan na nakita niya sa mga drawing. "Mahal, kanina ka pa. Kumusta na si Hiraya?" tanong ni Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang boses na yon, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagpapabalik sa kanya sa mga bulong ni Amaris sa drawing ni Hiraya. "Masyado kang walang silbi. Pumunta ka sa kwarto ni Hiraya," utos ni Lior. Ang kanyang boses ay malamig. Halos hindi niya makilala. Kumunot ang noo ni Amaris. Bakit? May nangyari ba?" "Pumunta ka," mariing sabi ni Lior, hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Nag-atubili si Amaris, ngunit sa huli ay tumayo ito at naglakad patungo sa hagdanan. Sumunod si Lior sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng babaeng iyon. Sa bawat galaw niya, naghahanap ng bakas ng kasinungalingan. Pagpasok nila sa kwarto ni Hiraya, nakita ni Amaris ang mga drawing na nagkalat sa sahig. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon na hindi nakaligtas sa paningin ni Lior. Ngunit agad itong nawala. "Ano ito, mahal?" tanong ni Amaris, yumuko upang pulutin ang isa sa mga drawing. Ginawa ni Hiraya? Hinablot ni Lior ang drawing mula sa kamay ni Amaris. "Alam mo kung ano ito, Amaris?" Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng matinding galit na nagbabantang sumabog. "Ito ang sinasabi ni Hiraya. Ito ang kwento ng kung ano ang ginagawa mo sa kanya." Umiling si Amaris. "Anong ibig mong sabihin?"
Mga drawing lang ito, Lior. Implikasyon niya ng, well, alam mo na, ng trauma niya. Trauma? Tumataas ang boses ni Lior. Ang babaeng nakabaluktot sa sulok, ang bata na hindi makahinga, ang mukha ng halimaw na nagpapahirap sa kanya. Ito ba ang trauma, Amaris? O ito ang katotohanan? Dahan-dahan, itinaas ni Lior ang drawing kung saan nakita niya ang nangiti ng demonyo sa mukha ni Amaris. Inilagay niya ito sa harap ng mukha ni Amaris. Kilala mo ba ang babaeng ito? Ang ngiting ito. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Amaris ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay naging matatalim, puno ng pagkabigla at pagkatakot. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Bigla itong humagulgol, umiyak siya ng buong lakas, bumagsak sa sahig, at kinubli ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Mahal, paano mo nasasabi yan? Paano mo naiisip na gagawin ko yan sa anak mo? Mahal ko si Hiraya. Sinusubukan kong maging mabuting ina sa kanya. Naglakad si Lior papalayo. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Amaris. Huwag kang magkunwari, Amaris. Nakita ko ang mga drawing. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Hiraya. Kung mahal mo siya, bakit niya ginagawa yan? Naramdaman ni Lior na tumayo si Amaris. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang likod. Dahil selosa siya, Lior. Ang boses ni Amaris ay puno ng sakit at hinanakit, ngunit may bahid ng pagkadesperado. Simula nang malaman niyang magkakaroon tayo ng sariling anak, nagbago siya. Akala niya siguro ay aagawin ko sa kanya ang pagmamahal mo. Gusto niyang sirain tayo. Gusto niya akong paalisin sa buhay mo. Hinarap siya ni Lior. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Selos! Amaris, isang bata lang si Hiraya. Hindi siya makapagsalita. At dahil nga sa hindi siya makapagsalita, Lior, mas madali siyang mag-imbento. Mas madali siyang gumawa ng mga kwento. Hindi mo ba nakikita? Ang mga drawing na yan ay produkto ng kanyang imahinasyon, ng kanyang matinding pagnanais na siya lang ang maging sentro ng buhay mo, na siya lang ang mahalin mo. Lumuhod si Amaris, hinawakan ng kamay ni Lior. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahal, sinubukan ko ang lahat. Naging pasensyosa ako. Naging maunawain. Pero patuloy niyang itinutulak ang mga hangganan. Hindi niya ako kinakausap. Hindi siya kumakain kapag ako ang nagpapainom. At ngayon, ito pa, ginamit niya ang sining para saktan ako, para sirain ang pamilya natin. Isang malaking bahagi ng isip ni Lior ang gustong maniwala sa kanya. Sa loob ng 2 araw, ito ang paliwanag na gustong niyang marinig. Hindi makapaniwala ang kanyang puso na ang babaeng mahal niya ay kayang gumawa ng gayong kasamaan. Ngunit ang mga drawing at ang takot sa mga mata ni Hiraya. Ang sinasabi mo, imposible, mahina niyang sabi. Bakit imposible, Lior? Tanong ni Amaris. Ang kanyang tinig ay lumakas, puno ng panunumbat. Dahil ba tahimik siya? Dahil ba hindi siya nagsasalita? Iyan ang pinakamalaking sandata niya. Dahil hindi siya makapagsalita, lahat ng kanyang kilos ay bibigyan mo ng kahulugan ng inosente. Pero hindi lahat ng tahimik ay inosente, Lior. Hindi lahat ng pipi ay walang muwang. Umiling si Lior. Ang kanyang galit ay unti-unting nababalutan ng pagkalito. Kung ganoon, kung totoo ang sinasabi mo, anong gagawin natin? Ngumiti si Amaris, isang maliit, mapanlinlang na ngiti na agad niyang pinawi. Kailangan niya ng tulong, Lior. Hindi lang basta sa bahay. Kailangan niya ng professional na tulong. Isang psychiatrist na espesyalista sa mga batang may trauma at behavioral issues. Kumunot ang noo ni Lior. Psychiatrist? Oo, mahal. Para matulungan siyang harapin ang kanyang mga pinagdadaanan at matanggap ako. Para matulungan tayong maging isang buo, normal na pamilya. Tumingin siya kay Lior, ang mga mata ay puno ng pag-asa. May kilala ako, Lior, ang pinakamagaling sa bansa. Si Dr. Alcaraz. Marami na siyang natulungang mga bata
na may kaparehong sitwasyon ni Hiraya. Nag-aalangan si Lior. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maging madali ang lahat. Sige, tawagan mo siya. Mahina niyang sabi. Nanginig ang labi ni Amaris. Tiningnan niya si Lior at pagkatapos ay umiling, tila nag-aatubili. Pero, mahal, alam mo naman ang mga fee niya. Hindi natin basta-basta kayang bayaran. Huwag kang mag-alala sa pera. Mabilis na sabi ni Lior. Kung makakatulong yan kay Hiraya, walang problema. Ngumiti ng matamis si Amaris. Salamat, mahal. Alam kong maiintindihan mo ako. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng numero. Inilagay niya ito sa kanyang tenga. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Hello, Dr. Alcaraz? Kailangan ko po ang tulong ninyo para sa pamilya ko. Ang kanyang boses ay malambing at nagmamakaawa. Halos perpekto. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Malalim at puno ng kumpiyansa. Anything for you, Amaris? Ang klinik ni Dr. Alcaraz ay matatagpuan sa isang tahimik at eksklusibong bahagi ng lungsod ng Sinag. Ang lobby ay moderno, may mga pader na gawa sa kahoy at malalaking halaman na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit para kay Lior, isang kakaibang tensyon ang bumabalot sa lugar. Hawak niya ang kamay ni Hiraya, na ngayon ay mas tahimik pa kaysa karaniwan. Ang mga mata nito ay patuloy na naglalakbay sa bawat sulok. Nang tawagin ang kanilang pangalan, naglakad sila patungo sa silid konsultasyon. Tumambad sa kanila ang isang lalaking may edad na, mga 50 anyos, na may maputi ng buhok at salamin. Ang kanyang ngiti ay maluwag at mukhang mapagkakatiwalaan. Si Dr. Alcaraz. Magandang araw, Mr. Salvador, Miss Reyes. At sa ating munting Hiraya, bati ni Dr. Alcaraz, ang kanyang boses ay malumanay at may awtoridad. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Please take a seat. Umupo si Lior, Amaris at Hiraya sa mga silyang nakaharap sa mesa ni Dr. Alcaraz. Naramdaman ni Lior ang panginginig ng kamay ni Hiraya. Hinigpitan niya ang kapit. Mr. Salvador, Miss Reyes, naintindihan ko ang sitwasyon. Simula ni Dr. Alcaraz, tumingin muna kay Lior bago tumingin kay Amaris. Ang trauma na pinagdaanan ni Hiraya, kasama ang pagkawala ng kanyang ina at ang bagong pamilya ninyo, ay maaaring maging sanhi ng kanyang mga adjustment issues. Tiningnan niya si Hiraya at ang tingin na iyon ay tila tumagos sa kanya mula sa pananaw ni Hiraya. Naramdaman ni Hiraya ang matalim na titig ni Dr. Alcaraz. Hindi niya gusto ang taong ito. Ang ngiti nito ay peke. Ang boses nito ay may kung anong bahid ng lamig sa kabila ng pagiging malumanay. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha ng doktor. Naalala niya ang mga araw na palihim na pumupunta ang taong ito sa Villa Pag-asa. Kadalasan ay sa gabi, kapag tulog na si Papa. Sinasabi ni Amaris na isa itong kaibigan at huwag na huwag niyang ipagsasabi kay Papa. Makikita niya si Amaris at ang taong ito na nagbubulungan sa salas at minsan ay nagtatawanan ng patago. May kung anong kasuklam-suklam sa mga ngiti nila. Hinawakan ni Papa ang kamay niya at kahit paano ay nabawasan ang takot niya. Ngunit alam niyang hindi siya ligtas. Ang taong ito ay kasama ni Amaris. Hiraya, may gusto ka bang sabihin tungkol sa mga nararamdaman mo? Tanong ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit sa pandinig ni Hiraya ay may bahid ng pagbabanta. Umiling lang si Hiraya. Hindi siya magsasalita. Kahit kailan ay hindi niya bibigyan ng kahit anong dahilan ang mga halimaw na ito. Nakikita mo, Lior? Bulong ni Amaris. Ayaw niyang makipag-ugnayan. Ito ang sinasabi ko. Mula sa pananaw ni Lior, naramdaman ni Lior ang pait sa boses ni Amaris at ang bigat ng pagtingin ni Dr. Alcaraz sa kanyang anak. Gusto niyang ipagtanggol si Hiraya, ngunit paano niya gagawin iyon kung ang mismong anak niya ay ayaw magsalita?
Naramdaman niya ang pagkabalisa, ang pakiramdam, na unti-unting siyang nilalamon ng pagkalito at kawalan ng magawa. "Hiraya anak," mahinang sabi ni Lior. "Magsalita ka lang. Kahit isang salita. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo." Ngunit ang tanging tugon ni Hiraya ay ang mas mahigpit na kapit sa kanyang kamay at ang pagyuko ng ulo. "Mr. Salvador, Miss Reyes," sabi ni Dr. Alcaraz, isinandal ang likod sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Sa mga nakikita ko at batay sa mga impormasyon na ibinahagi sa akin ni Miss Reyes, si Hiraya ay nagpapakita ng malinaw na sintomas ng oppositional defiant disorder na may kasamang manipulative tendencies." Nanlaki ang mga mata ni Lior. "Manipulative tendencies? Isang bata lang siya, doktor." "Precisely, Mr. Salvador," sagot ni Dr. Alcaraz. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga bata, lalo na ang mga nakaranas ng trauma, ay maaaring gumamit ng kanilang estado upang manipulahin ang mga nasa paligid nila. Ang pagtanggi niyang magsalita, ang kanyang pagiging reclusive, at maging ang kanyang mga drawing, lahat ng yan ay maaaring interpretahin bilang paraan ng pagkuha ng atensyon o higit pa, ang pagsubok na kontrolin ang sitwasyon sa pabor niya. Bumaling si Amaris kay Lior. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. "Kita mo, mahal? Ito ang sinasabi ko. Hindi niya ako matanggap. Ginagawa niya ito para mapaghiwalay tayo." Parang may bumara sa lalamunan ni Lior. Gusto niyang sumigaw na hindi totoo iyon. Ngunit paano niya mapapatunayang mali ang isang profesional na doktor? "Dr. Alcaraz," sabi ni Lior. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Ang mga drawing, doon niya inilalarawan ang kanyang imahinasyon, Mr. Salvador." Putol ni Dr. Alcaraz. "Isang malikhaing imahinasyon, ngunit puno ng galit at pagkabigo. Kung ano ang nakikita niya sa mga drawing, hindi nangangahulugang iyon ang totoo. Kung gayon, Miss Reyes, ang pagdadalang tao mo ay maaaring nag-trigger ng kanyang matinding selos." Muling bumaling si Amaris kay Lior. Hawak ang kanyang kamay. "Hindi mo ba naiisip, mahal? Gusto niya akong mawala." Hinila ni Hiraya ang kamay ni Lior. Ang kanyang munting daliri ay itinuro ang isang papel sa mesa ni Dr. Alcaraz. May mga lapis doon. "Gusto mo bang mag-drawing, Hiraya?" tanong ni Lior. Bahagyang tumango si Hiraya. Ibinigay ni Lior ang papel at lapis sa anak. Nagsimulang gumuhit si Hiraya. Mabilis ang kanyang mga kamay. Gumuhit siya ng dalawang tao. Isang babaeng may mahabang itim na buhok at isang lalaking may salamin. Magkatabi silang nakatayo. Pagkatapos, gumuhit siya ng isang maliit na figura sa gitna, nag-iisa at malungkot. Nang matapos, itinuro niya ang babaeng may mahabang buhok. Pagkatapos ay itinuro si Amaris. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking may salamin. At pagkatapos ay itinuro si Dr. Alcaraz. Mula sa pananaw ni Hiraya, sinubukan niyang ipaliwanag kay Papa. Sila ang masama. Sila ang magkasama. "Ano ito, Hiraya?" tanong ni Dr. Alcaraz. Kinuha ang drawing mula sa kamay ni Hiraya. Tiningnan niya ito ng maingat, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap. I see. Isang pamilya. Pero merong lungkot sa gitna. Ito ay nagpapakita ng kanyang attachment issues at ang kanyang fear of abandonment. Mabilis niyang ibinaling ang drawing kay Lior. "Nakita ninyo, Mr. Salvador, ibinibida niya ang kanyang pagiging biktima. Ito ang kanyang paraan ng pagtawag ng pansin." Binulungan ni Amaris si Lior. "Kaya nga kailangan niya ng agarang tulong, mahal. Hindi na ito normal." Tumayo si Dr. Alcaraz. "Sa aking preliminary diagnosis, si Hiraya ay nangangailangan ng intensive therapy. Ako na ang bahala rito. At Mr. Salvador, Miss Reyes, I suggest you trust your wife more.
Ang ganitong stress ay hindi maganda para sa baby ninyo. Naguluhan si Lior. Lahat ng kanyang pagdududa ay unti-unting nilalamon ng mga salita ng doktor. Ang lahat ay tila konektado at ang konklusyon ay tila malinaw. Hiraya ang may problema. Paglabas ni Lior sa klinik, hawak pa rin niya ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang isip ay gulo. Kung totoo ang sinasabi ni Dr. Alcaraz, kung si Hiraya nga ang may problema, kung ang mga drawing ay bunga lang ng imahinasyon, kung gayon, mali ang hinala niya kay Amaris. Mali siya. Mula sa pananaw ni Hiraya, nakatingin lang siya sa likod ni Amaris at Dr. Alcaraz habang papalayo sila. Alam niyang nagsisinungaling sila. Nakita niya ang palitan ng tingin nila. Ang pagtawa ni Amaris ng patago. Ang nangisi ng doktor. Nagkamali siya. Wala siyang kakampi. Mula sa pananaw ni Lior, naramdaman ni Lior ang bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palabas ng klinik, ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsisisi na pinagdudahan niya si Amaris. Ngunit ang isang bahagi naman, ang mas maliit na bahagi, ay hindi pa rin mapakali. May mali sa lahat ng ito. Nang makasakay sila sa kotse, pinanood ni Lior ang kanyang anak na nakatingin lang sa labas ng bintana. Tahimik. Sa kanyang tabi, si Amaris ay masayang nag-text. Ang kanyang mukha ay may kakaibang ngiti ng tagumpay. Mahal, tawagan ko lang ulit si Dr. Alcaraz para sa schedule ni Hiraya. Gusto kong masiguro na mabilis siyang gagaling. Sabi ni Amaris, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Habang nagmamaneho si Lior, bumalik ang isang bahagi ng kanyang pagdududa. Bakit ganoon na lang ang pagbabago ng mood ni Amaris at ang koneksyon niya kay Dr. Alcaraz? Pagkatapos ng ilang minuto, sa parking lot ng klinik na nilisan nila, inilapag ni Amaris ang telepono. Ngumiti siya kay Dr. Alcaraz, isang ngiting hindi nakita ni Lior. Magaling ang plano mo, mahal. Halos maniwala na rin ako. Sabi ni Dr. Alcaraz, humalakhak ng mahina. Ngumisi si Amaris. This is just the beginning. Ang araw matapos ang konsultasyon kay Dr. Alcaraz ay bumigat sa balikat ni Lior. Parang isang mabigat na pasanin. Nakaupo siya sa kanyang malaking opisina. Ang kanyang upuan ay nakaharap sa bintana na may tanawin ng abalang syudad. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatutok sa mga nagtataasang gusali o sa daloy ng trapiko sa ibaba. Ang kanyang isip ay nakakulong sa loob ng silid konsultasyon sa mga salita ni Dr. Alcaraz at sa mga mata ni Hiraya. Nakahinga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pagod at kalungkutan. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay isa siyang bigong ama. Mula sa simula, alam na niya na may mali. Nararamdaman niya iyon. Ngunit pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata, ipagsawalang bahala ang mga senyales at magtiwala sa maling tao. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang bawat sipa ni Hiraya sa kama, ang bawat malungkot na tingin nito, ang bawat di kumibo nitong pagtanggi. Lahat ng iyon ay nagsisigaw sa kanya. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pagbabanta ni Amaris na umalis at ang diagnosis ni Dr. Alcaraz, unti-unti siyang naniwala na siya ang mali, na si Hiraya ang may problema. Tumingin siya sa kanyang mesa sa isang frame ng larawan. Ito ang larawan nilang mag-asawa ni Amaris sa kanilang kasal. Pareho silang nakangiti, puno ng pag-asa. Sa mga panahong yon, pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang happy ever after pagkatapos ng trahedya. Ngunit ngayon, ang ngiti ni Amaris sa larawan ay tila nagtatago ng 1,000 kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang. O nag-iiba lang ba ang kanyang paningin dahil sa kanyang pagkalito? Ako ba ang may sira? Bulong niya sa sarili, puno ng pagdududa. Mali ba ako sa pagdududa ko kay Amaris? Isang mahinang ting ang tunog mula sa kanyang computer. Isang bagong email. Hindi niya pinansin.
Masyadong abala ang kanyang isip sa labanan ng katotohanan at pagdududa. Ngunit muling tumunog. Isang email na walang pangalan, walang paksa, kakaiba. Sa pag-aatubili, kinlik ni Lior ang email. Isang linya lamang ang nakasulat. Hindi baliw ang anak mo. Alamin mo kung sino si Amaris Reyes sa St. Therese Hospital. Bumalik sa kanya ang lahat ng hinala. Ang pag-aalinlangan, ang mga drawing ni Hiraya, ang tingin ni Tia Diwa, ang biglaang pagbabago sa ugali ni Hiraya tuwing nakikita si Amaris. St. Therese Hospital? Bulong niya. Naalala niya ang sinabi ni Amaris noon na siya ay nagtatrabaho bilang isang spa manager bago sila magkakilala. Hindi niya kailanman binanggit ang St. Therese Hospital. Walang ospital. Kung gayon, nagsinungaling siya. Bakit? Ang maliit na butil ng pag-asa na unti-unti nang nawawala sa puso ni Lior ay biglang bumalik. Ito ang tinig na kailangan niyang marinig. Hindi baliw ang kanyang anak. Kung ganoon, sino si Amaris Reyes? At bakit niya kailangang malaman ang tungkol sa St. Therese Hospital? Ang kanyang pagkalito ay unti-unting napalitan ng galit at sa huli, ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya magpapabulag. Kung mayroong katotohanan na kailangan niyang malaman, hahanapin niya ito. Inabot niya ang kanyang telepono. Hindi niya tatawagan ang mga kaibigan niya. Hindi niya tatawagan ang mga abogado niya. Ang bagay na ito ay kailangan ng mas tahimik, mas propesyonal na pamamaraan. Hinanap niya ang numero ng isang pinagkakatiwalaang private investigator. Isang lalaking kilala niya na napakagaling sa kanyang trabaho. Matagal niya nang hindi ito nakakausap, ngunit alam niyang maaasahan niya ito. Hello, Mang Ben? Si Lior Salvador ito. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. May pabor lang sana akong hihingin sa'yo. Ipinaliwanag niya ang kanyang hiling. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng tungkol kay Amaris Reyes mula sa kanyang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. At partikular, gusto kong alamin mo ang koneksyon niya sa St. Therese Hospital. Walang problema, sir. Sagot ni Mang Ben sa kabilang linya. Discreet po akong kikilos. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Lior sa kanyang upuan. Isang malaking hakbang ito. Alam niyang nagsisimula na ang isang mapanganib na labanan. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang lumaban. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang magkunwari na walang alam. Kailangan niyang bantayan si Amaris. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan si Hiraya. Bandang gabi, dumating si Lior sa Villa Pag-asa. Sinalubong siya ni Amaris sa pinto. May ngiti pa rin sa mga labi. Mahal, kumusta ang araw mo? Tanong ni Amaris at sinubukan siyang halikan. Ngunit nag-iwas si Lior. Pagod ako, Amaris. Naintindihan ko. Sabi ni Amaris, hindi pinansin ang pag-iwas niya. Nakausap ko na si Dr. Alcaraz. Nakaschedule na ang unang session ni Hiraya sa susunod na linggo. Tumangulang si Lior. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman. Umakyat si Lior sa kwarto nila. Sinundan siya ni Amaris. Habang nagpapalit siya, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya, nagmamasid. Ngunit nang lingunin niya si Amaris, abala ito sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Pumasok siya sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng mga tanong. Maya-maya, bumaba sila para maghapunan. Si Hiraya ay nasa kanyang silid, tahimik na kumakain ng lugaw na inihanda ni Chadiwa. Sinubukan ni Amaris na kausapin si Hiraya, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Lior, talaga bang hindi na tayo kakain kasama si Hiraya? Tanong ni Amaris. Hindi ba dapat ay sinusubukan nating maging normal na pamilya? Hayaan mo muna siya, Amaris. Mahinang sabi ni Lior habang abala sa kanyang pagkain, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid kay Amaris. Ang bawat galaw nito, bawat salita.
Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa kanilang kwarto. Si Lior ay nagkunwaring abala sa kanyang telepono. Si Amaris naman ay humiga na. Sa kadiliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Amaris sa tabi niya, hindi makatulog si Lior. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Hindi niya mawari kung paano siya nagpabulag ng ganoon katagal. Ang babaeng ito, na nakahiga sa tabi niya, ay may kakayahang gawin ang mga bagay na inilarawan ni Hiraya sa kanyang mga drawing. Kinabukasan, maagang-maaga pa, habang nag-aalmusal si Lior, nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang caller ID, Mang Ben. Nagpaalam siya kay Amaris na kailangan niyang sagutin ang isang mahalagang tawag. Lumabas siya sa balkonahe at sinagot ang tawag. "Hello, Mang Ben?" "Sir, may nahanap po ako," sabi ni Mang Ben sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. Si Miss Reyes ay hindi lang basta nagtrabaho doon. Natanggal siya sa trabaho. At ang dahilan, pagnanakaw at pamimeke ng medical records. Biglang gumuho ang mundo ni Lior. Ang kanyang hinala, ang kanyang mga takot. Lahat ng yon ay totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Lior habang ibinababa ang telepono. Ang impormasyon mula kay Mang Ben ay tumagos sa kanyang utak, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang kanyang Amaris, ang babaeng akala niya ay tagapagligtas, ay isang sinungaling, isang magnanakaw, isang mapanlinlang na manipulator. Ang mga salita ni Mang Ben, pagnanakaw at pamimeke ng medical records, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang dating pagkalito ay naglaho, napalitan ng isang malamig na galit at matinding pagkalungkot. Ang mga drawing ni Hiraya, ang takot sa mga mata nito, ang pagtanggi nitong magsalita, lahat ng yon ay pawang katotohanan. At siya bilang ama ay nagpabaya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ngunit hindi na oras para sa pagsisisi. Oras na para kumilos. Kung si Amaris ay may kakayahang pekihin ang mga medical records, kung gayon, ang pinakamalaking kasinungalingan nito ay hindi malayo sa katotohanan, ang kanyang pagbubuntis. Isang matalim na sakit ang kumirot sa dibdib ni Lior. Ang ideya na ang lahat ng pag-asa niya para sa isang bagong pamilya ay nakabase sa isang kasinungalingan ay nagpabagsak sa kanya. Ngunit ang sakit na yon ay nagtulak sa kanya upang maging mas determinado. Kailangan niyang vitsayagin ang katotohanan para kay Hiraya. Nagkunwari siyang bumalik sa opisina, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano. Kailangan niya ng ebidensya, mga hindi matatawarang ebidensya. Sa hapon, dumaan siya sa isang electronic store. Bumili siya ng maliliit na kamera na halos hindi makita at mga recording device. Kailangan niya ng paraan upang makumpirma ang bawat galaw ni Amaris. Pag-uwi niya sa Villa Pag-asa, maingat niyang inilagay ang mga kamera sa iba't ibang sulok ng bahay, sa sala, sa kusina, at maging sa pasilyo na patungo sa kwarto ni Hiraya. Tiniyak niya na ang mga ito ay nakatago at hindi mapapansin. Ang bawat galaw ni Amaris mula ngayon ay mamarkahan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tiningnan ni Lior si Amaris na masaya pa ring nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano para sa baby. Ang kanyang tiyan ay medyo malaki na, ngunit kung totoo ang sinabi ni Mang Ben, ang lahat ng yon ay isang perpektong palabas. "Mahal, napag-isipan ko," simula ni Lior. Sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang boses. "Ang bilis ng panahon. Malapit na tayong magkaroon ng baby. Gusto kong i-celebrate natin ito." Nagningning ang mga mata ni Amaris. "Talaga, mahal? Paano?" "May kaibigan ako," patuloy ni Lior, na may-ari ng isang high-end clinic na nag-aalok ng 5D ultrasound. Gusto kong doon tayo magpatingin para mas malinaw nating makita ang baby natin. Isang regalo sa ating tatlo." Isang mabilis, halos hindi napansing pagbabago ng ekspresyon ang nakita ni Lior sa mukha ni Amaris. Isang bahid ng pagkabalisa, ng pagkatakot, na agad nitong tinakpan ng isang matamis na ngiti.
Naku, mahal, ang sweet mo naman, sabi ni Amaris. Pero masyado ka nang gumagastos para sa akin. Okay na ako sa regular na check-up sa clinic ko. Hindi, Amaris, maring sabi ni Lior, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Ito ay para sa atin, para sa baby natin, at wala nang mas mahalaga pa riyan. Hindi na makatanggi si Amaris. Napilitan itong ngumiti. Kung yan ang gusto mo, mahal. Kailan? Sa Biyernes. Mabilis na sabi ni Lior. Nakaschedule na ako. Nagkunwari si Lior na masaya. Ngunit sa loob niya, isang malamig na apoy ang nagliliyab. Nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Amaris, ang mabilis na pagkabalisa. Iyon ang kailangan niya. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na natutulog, narinig ni Lior ang mahinang tunog ng pagbaba ni Amaris mula sa kama. Palihim niyang binuksan ang screen ng kanyang telepono na nakakonekta sa mga hidden cameras. Nakita niya si Amaris na naglalakad palabas ng kwarto, patungo sa balkonahe. Lumabas din siya, ngunit nagtago sa anino ng pasilyo. Narinig niya ang boses ni Amaris, mahina, ngunit puno ng panik. Dr. Alcaraz, kailangan nating magkita. Ngayon, may problema. Gusto ni Lior na sa ibang clinic kami magpa-ultrasound. Kalma ka, Amaris. Rinig ni Lior ang boses ni Dr. Alcaraz mula sa kabilang linya. May solusyon tayo. Huwag kang magpanik. Pero, bulong ni Amaris, hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kayang pekehin ang ultrasound, Dr. Alcaraz. Malalaman niya. Huwag kang mag-alala. Mag-isip ako ng paraan, sabi ni Dr. Alcaraz. Naputo lang tawag. Nanatili si Amaris sa balkonahe ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-iisip. Hindi niya alam, ngunit bawat salita niya ay narinig ni Lior at naitala. Kinabukasan, abala si Lior sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa klinik na madalas puntahan ni Amaris para sa kanyang check-up. Nalaman niya na ito ay isang maliit na klinik na hindi masyadong kilala, ngunit may reputasyon ng pagiging discreet sa mga serbisyo nito. Isang lugar na perpekto para sa mga gustong magtago ng sekreto. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, naramdaman ni Lior ang kaba sa kanyang dibdib. Ito ang araw. Ito ang sandali kung saan malalantad ang pinakamalaking kasinungalingan ni Amaris. Nagbihis sila. Si Amaris ay nakangiti pa rin, ngunit napansin ni Lior ang kanyang pagkabalisa. Ang kanyang mga kamay ay paminsan-minsang nanginginig. Handa ka na, mahal? Tanong ni Lior. Hinawakan ang kamay ni Amaris. Handa na, sagot ni Amaris. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Habang papunta sila sa kotse, tahimik si Hiraya. Hawak ang kamay ni Lior. Tiningnan niya si Hiraya at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bakas ng pag-asa. Biglang, sa gitna ng paglalakad nila palabas ng gate, naramdaman ni Lior na huminto si Amaris. Umungol-mungol ito. Mahal, ang tiyan ko. Bulong ni Amaris. Ang kanyang mukha ay namumutla. Amaris, anong nangyari? Tanong ni Lior. Ngunit may hinala na sa kanyang boses. Hinawakan ni Amaris ang kanyang tiyan at sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, puno ng sakit at paghihirap. Ang baby natin, Lior! Nawawala ang baby natin! Humihiyaw siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng desperasyon. Nawawala ang baby natin! Ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng pribadong silid sa ospital ang sumalubong kay Amaris. Nakahiga siya at sa tabi ng kanyang kama, mahigpit na hawak ni Lior ang kanyang kamay. Ang mukha ni Lior ay puno ng lungkot, ng pag-aalala, at higit sa lahat, ng matinding pagsisisi. Narito na, ang huling yugto ng kanyang perpektong plano. Mahal? Okay ka lang ba? Bulong ni Lior. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkasira. Ang baby natin.
I'm so sorry, Amaris. Baka kasalanan ko. Sa loob, halos mapasigaw sa tuwa si Amaris. Ngunit sa labas, ang kanyang mga mata ay nanubig. At isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi mo kasalanan. Mahal, hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding sakit. Lior, napakadali mo talagang lokohin. Iyon ang sigaw sa kanyang isip. Hinala, pagdududa. Walang halaga ang mga yan sa harap ng trahedya, lalo na kung alam mong gamitin ang laro ng awa. Bumalik ang kanyang alaala sa mga nagdaang araw. Ang kanyang pagkabalisa nang sabihin ni Lior ang tungkol sa 5D ultrasound. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya ay tuluyan ng nabulag si Lior ng kanyang pag-arte. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin pala. Ngunit hindi ito mahalaga ngayon. Flashback. Anong gagawin natin, Dr. Alcaraz? Tanong ni Amaris sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Malalaman ni Lior ang lahat kapag nagpa-ultrasound kami sa klinik ng kaibigan niya. Sa kabilang linya, kalmado ang boses ni Dr. Alcaraz. Huwag kang magpanik, Amaris. May solusyon tayo. Gawin mo ang ating Plan B. Plan B? Ang kailangan natin ay isang trahedya, sabi ni Dr. Alcaraz. Isang malaking trahedya na magtatakip sa lahat ng kanyang pagdududa at maglalagay sa iyo sa posisyon ng biktima. Ang peking pagbubuntis ay kailangang magtapos. Naintindihan ni Amaris. Pero, paano? Mayroon akong mga gamot na magdudulot ng bahagyang pagdurugo at matinding pananakit ng tiyan. Gagayahin nito ang sintomas ng isang miscarriage, paliwanag ni Dr. Alcaraz. Kapag nangyari ito, dadalhin ka sa ospital. Ako na ang bahala sa mga papeles. Isasaayos ko ang medical records upang patunayan na mayroon kang miscarriage. Pero, paano kung hinala pa rin niya? Tanong ni Amaris. Kung sino man ang magdududa sa isang babaeng nawalan ng anak, Amaris ay walang puso, sabi ni Dr. Alcaraz. At lalo na kung ang babaeng iyon ay galing sa matinding stress na gawa ng isang may problemang anak. Napangiti si Amaris. Brilliant. Ang Plan B ay mas perpekto pa sa orihinal niyang plano. Hindi lang niya matatakpan ang kanyang kasinungalingan, kundi magagamit niya pa ang trahedya na ito upang lalong idiin si Hiraya. End of flashback. Ngayon, narito siya. Sa loob ng ospital, hawak ni Lior ang kanyang kamay. Ang mukha ni Lior ay puno ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang lahat ay ayon sa plano. Sorry, mahal. Sorry talaga. Muling sabi ni Lior, hinalikan ang kanyang noo. Patawarin mo ako. Patawarin. Ang tanga mo talaga, Lior. Nginisian niya ito sa kanyang isip. Ang mahalaga ay nandito ka, Lior. Mahina niyang sabi at piniga ang kamay nito. Masakit, mahal, pero kakayanin ko. Para sa'yo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Alcaraz. Nagpalitan sila ng tingin ni Amaris, isang sulyap ng pagtatagumpay. Lior, sabi ni Dr. Alcaraz, ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pakikiramay. I'm so sorry for your loss. Ginawa namin ang lahat. Ngunit huli na ang lahat para sa bata. Napayuko si Lior. Bumagsak ang kanyang balikat. Salamat, Doktor. Umupo si Dr. Alcaraz sa silyang katabi ni Lior. Lior, I'm sorry for your loss. Perhaps the stress caused by Hiraya's condition contributed to this tragedy. Tiningnan ni Amaris si Dr. Alcaraz at sa isip niya, nagbibigay siya ng signal. Ituloy mo. Nagpatuloy si Dr. Alcaraz, tumingin kay Lior ng may pag-aalala. We need to consider more drastic measures for her for Amaris's safety. Anong ibig mong sabihin, Doktor? Tanong ni Lior. Ang kanyang boses ay basag. Ang kasalukuyang sitwasyon sa bahay ninyo ay hindi na nakakatulong, Lior. Paliwanag ni Dr. Alcaraz. Ang patuloy na stress na nararanasan ni Amaris dahil sa kondisyon ni Hiraya, kasama na ang pagkawala ng inyong anak. Kailangan ni Amaris ng kapayapaan.
At kailangan din ni Hiraya ng tulong na hindi na maibibigay sa loob ng bahay. Ang pinakamainam ay ilagay siya sa isang special treatment center kung saan matututukan ng kanyang kaso at sa gayon, makapagpahinga rin si Amaris. Nakita ni Amaris ang pagkabigla sa mukha ni Lior, ngunit agad itong napalitan ng pag-iisip. Ito na. Ito ang susi upang tuluyan ng maalis si Hiraya sa buhay nila. Pero, sa isang center? Tanong ni Lior. Hindi ko kayang ilayo ang anak ko. Lior, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sabi ni Amaris. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding pahiwatig. Para sa kanya at para sa akin. Hindi umimik si Lior. Ang kanyang isip ay tila naguguluhan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Amaris patungo kay Dr. Alcaraz. Tapos na ang laro. Ako ang nanalo, Hiraya. Magpaalam ka na sa buhay na ito. Iyon ang iniisip ni Amaris habang pinipigilan ang kanyang nangiti ng tagumpay. Ang puting kumot ng ospital ay halos hindi matakpan ng ginaw na nararamdaman ni Lior. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Amaris. Ang kanyang muka ay larawan ng pagod at kalungkutan. Maraming salita ang lumabas sa bibig niya. Mga salita ng pagpapatawad, ng pag-aalala, at ng pangako na mas magiging mabuting asawa siya. Ngunit ang bawat salitang yon ay isang matalim na balaraw na tumutusok sa kanyang sarili. Sa kabila ng matinding trahedya, sa loob ni Lior, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tumangging maniwala. Ang peking pagbubuntis, ang mabilis na pagpapalit ng plano ni Amaris, ang biglaang miscarriage sa missing, sa mismong araw na nakatakda ang 5D ultrasound. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto para maging aksidente. Ang kaibahan lamang ay ngayon, walang anumang bahid ng pagdududa. Ang mga ebidensya mula kay Mang Ben ay nagpapatunay na si Amaris ay isang mapanlinlang na babae na kayang pekehin ang mga medical records. Ang kanyang pagtanggi na lumabas sa bahay sa loob ng ilang araw ay isang bahagi ng kanyang plano. Ginawa niyang abala ang sarili sa pag-aalaga kay Amaris, pagdadala ng pagkain at pag-upo sa tabi nito, habang ang kanyang isip ay abala sa mas mahalagang bagay, ang paghahanap ng konkretong ebidensya. Mahal, pwede bang kumuha ka ng tubig sa kusina? Mahinang sabi ni Amaris, ang kanyang boses ay tila mahina pa rin. Pakiramdam ko ay uhaw ako. Sige mahal, sagot ni Lior at tumayo. Naglakad siya pababa ng hagdanan at patungo sa kusina. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Amaris na nakasunod sa kanya. Alam niyang sinusubukan siyang bantayan ng asawa. Ngunit hindi na siya ang dating Lior. Sa kusina, naabutan niya si Tia Diwa na nag-aayos ng mga plato. Ang matanda ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 kwento. Tia! Mahinang tawag ni Lior. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagulat si Tia Diwa. Tumingin ito kay Lior. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na matagal na niyang hindi nakita. Tumango ito. Nagtungo sila sa isang sulok ng kusina, malayo sa mga bintana at pinto. Tia, alam ko ang lahat. Simula ni Lior, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Alam ko ang ginagawa ni Amaris kay Hiraya. Ang mga drawing, nakita ko. At ang tungkol sa St. Therese Hospital, nalaman ko rin. Nanlaki ang mga mata ni Tia Diwa. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Salamat po sa Diyos, sir. Salamat po at nalaman niyo na. Akala ko po ay kailanman ay hindi niyo na malalaman. Patawarin mo ako, Tia, sabi ni Lior. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Pero ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ng ebidensya, Tia. Isang bagay na hindi kayang lokohin ng batas. Isang bagay na ipagtatanggol si Hiraya. Nagsimulang magkwento si Tia Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at sakit. Sir, halos araw-araw po, nakikita ko si Hiraya na umiiyak. Hindi po siya pinapakain ni Ma'am Amaris.
Sinusukuan po niya, pinapalo, sinisigawan, isinasara po siya sa kwarto at halos hindi na po pinapalabas. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Lior. Ang kanyang anak, ang kanyang munting hiraya, ginutom, sinaktan, pinahirapan. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Sabi ko po sa inyo noon, sir, may mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pero, hindi niyo po ako pinakinggan. Sabi ni Tia Diwa, puno ng sakit. Alam ko, Tia, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sagot ni Lior. Naramdaman niya ang luha na umaagos sa kanyang pisngi. Pero ngayon, kailangan ko ng ebidensya para patunayan ang lahat ng ito. Mayroon ka bang alam, Tia? Nag-atubili si Tia Diwa. Tumingin ito sa paligid. Tinitiyak na walang nakakarinig. Pagkatapos ay unti-unti niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit, itim na device, isang voice recorder. Sir, matagal na po akong may hinala. Sabi ni Tia Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya po, bawat oras na may maramdaman akong kakaiba, o kapag mag-isa, si Ma'am Amaris at Hiraya sa kwarto, sinisindihan ko po ito at itinatago ko po sa ilalim ng unan ni Hiraya. Hindi po ito napapansin ni Ma'am Amaris. Nanlaki ang mga mata ni Lior. Hindi niya inaasahan ito. Isang voice recorder. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ito ang tinig na kailangan nila. Salamat. Bulong ni Lior, puno ng pasasalamat. Salamat sa iyo. Para po kay Hiraya, sir, sabi ni Tia Diwa, umiiyak na rin. Para po sa munting anghel na yan. Kinuha ni Lior ang voice recorder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Iniabot niya ang kanyang tainga sa device at marahang pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang mga tunog ng pag-iyak ng maliliit na hikbi. Pagkatapos, isang boses ang narinig niya, ang boses ni Amaris. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na kanyang kinasanayan. Ito ay puno ng pagkamuhi, ng pangingibabaw. Akala mo ba mahal ka ng tatay mo, ha? Ang boses ni Amaris ay matalim, parang kutsilyo. Isa ka lang basura na iniwan ng nanay mo. Walang gustong kumupkop sa'yo. Narinig ni Lior ang isang mahinang iyak. Ang iyak ni Hiraya. Pagkatapos, isang malakas na tunog. Isang sampal. Isang sampal na tumagos sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Nalaglag ang recorder sa kamay ni Lior. Bumagsak siya sa silya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salitang yon, ang tunog na yon, ito ang katotohanan. Ang malagim na katotohanan na matagal niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nagdudugo. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa anumang galit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Hindi lang ito para sa kanyang anak. Ito ay para sa lahat ng mga sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para sa lahat ng mga sandaling pinili niyang magtiwala sa isang halimaw. Naramdaman niya ang luha na umagos sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit at pagsisisi. Tiningnan niya ang voice recorder sa sahig. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang paghihiganti. Ang galit na kumukulo sa dugo ni Lior ay halos sumabog. Ang bawat salita mula sa voice recorder, ang bawat hikbi ni Hiraya, at ang bawat sampal, lahat ng yon ay nagpaalab sa kanyang pagkatao. Hindi niya maatim ang katotohanan. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang anak, ay isang brutal na halimaw. Hindi niya naisip ang kahihinatnan. Ang tanging nasa isip niya ay ang katarungan para kay Hiraya. Naglakad siya patungo sa sala, kung saan abala si Amaris sa panonood ng telebisyon, tila walang bahid ng pag-aalala. Ang ngiti nito ay mapanlinlang, ang kanyang ekspresyon ay inosente. Ang lahat ng iyon ay nagtulak kay Lior sa bingit ng pagkasira. Amaris, sigaw ni Lior. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi na niya kayang itago.
Nagulat si Amaris. Nagising ang kanyang mga mata at bumalik sa kanya ang kanyang matalim na tingin. Mahal, bakit ka sumisigaw? Baka magising si Hirea. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko, dagundong ni Lior. Inihagis niya ang voice recorder sa mesa at mabilis niyang pinindot ang play. Umalingaungaw sa buong sala ang boses ni Amaris, ang boses na puno ng pagkamuhi, ang mga salitang puno ng lason, at ang matalim na tunog ng sampal. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Ang kanyang mukha ay namutla, parang isang papel. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Iyan ba ang pagmamahal mo sa anak ko, Amaris? Sigaw ni Lior, lumapit sa kanya. Iyan ba ang paraan mo ng pagiging ina? Ginutom mo siya, sinaktan mo siya, pinahirapan mo siya. Nanginginig ang mga kamay ni Lior. Gusto niyang sugurin si Amaris. Gusto niyang saktan ito sa paraan na sinaktan nito ang kanyang anak. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya kailangang maging halimaw tulad nito. Mamahal, hindi totoo yan. Nauutal na sabi ni Amaris, pilit na kumakapit sa kanyang huling depensa. Hindi ko alam kung ano yan. Peke yan. Peke? Halos masira ang boses ni Lior. Peke! Ang mga luha ni Hiraya, ang takot sa mga mata niya, ang mga drawing niya. Peke rin ba lahat yan? Habang nagsasalita si Lior, lumingon si Amaris sa kanyang telepono. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ito at palihim na pinindot ang emergency number. Hindi ito napansin ni Lior sa tindi ng kanyang galit. Mahal, kumalma ka, sabi ni Amaris. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may bahid ng pagbabanta. Hindi mo yan dapat gawin. Iniisip mo bang maniniwala ang sino man sa isang recording na walang proof? Wala kang laban sa akin, Lior. Ang mga salitang yon ay nagpaalab muli sa galit ni Lior. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Wala akong laban? Makikita mo, Amaris, malalantad ang lahat ng kasinungalingan mo. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari na hindi inasahan ni Lior. Sa isang iglap, tumayo si Amaris at buong lakas na inihulog ang kanyang sarili sa gilid ng mesa. Isang malakas na tunog ang umaling-aungaw sa buong sala. Pagkatapos ay humiyaw siya, isang tunog na puno ng pagkasindak at sakit. Aray, Lior, anong ginagawa mo? Sasaktan mo ako? Ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng ulo ko. Nataranta si Lior. Hindi niya ito inaasahan. Bakit niya ginawa iyon? Sa labas, narinig niya ang sirena ng pulis. Dali-dali siyang tumakbo sa bintana at nakita niya ang 2 patrol car na papalapit sa gate. Anong ginawa mo, Amaris? Sigaw ni Lior. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Nakita niya si Amaris, nakahiga sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan at ang isa naman ay nakakubli sa kanyang ulo, kunwari nasaktan. Mayroon ng maliit na pasa sa kanyang braso, gawa ng pagbangga niya sa mesa. Tinawagan ko sila, Lior. Sigaw ni Amaris, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Pinapalo mo ako. Sinasaktan mo ako. At pagkatapos ng miscarriage ko, gusto mo akong patayin. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 pulis. Nakita nila si Lior na nakatayo, galit na galit, at si Amaris na nakahiga sa sahig, umiiyak. Ang voice recorder ay nakalatag sa mesa. Sir, may reklamo po ang misis niyo, sabi ng isang pulis habang papalapit kay Lior. Inaakusahan kayo ng domestic violence. Hindi totoo yan, sigaw ni Lior. Siya ang may kasalanan. Siya ang nanamantala sa anak ko. He's crazy, officer, sigaw ni Amaris. Lumapit sa pulis at humagulgol. Nawalan lang kami ng baby, tapos ganyan siya. Gusto niya akong saktan. Natatakot ako para sa buhay ko. Sa sandaling iyon, dumating din si Dr. Alcaraz, kasama ang kanyang mga papeles. Officer, I'm Dr. Alcaraz. Si Miss Reyes po ay galing pa lang sa miscarriage
at nakaranas na po siya ng matinding stress dahil sa kondisyon ng anak niya. Ang Mr. Salvador ay may history na po ng abusive behavior. Nanlaki ang mga mata ni Lior. Abusive behavior? Siya? Ang mga pulis ay hindi na nagatubili. Dahil sa testimony ni Dr. Alcaraz, ang evidence ng pinsala ni Amaris at ang desperadong pagtatanggol ni Lior, kinuha nila siya. Wala akong ginawang masama, sigaw ni Lior habang kinukuha siya ng mga pulis. Sorry sir, sumama na lang po kayo, sabi ng pulis. Habang inilalabas siya ng bahay, tiningnan ni Lior ang hagdanan. Doon, sa tuktok ng hagdanan, nakita niya si Hiraya. Ang kanyang anak ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang mukha ay maputla. Hiraya! Sigaw ni Lior. Sinubukan niyang abutin ang kanyang anak. Anak! Maniwala ka sa papa. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Hinila na siya ng mga pulis palabas ng bahay. Nang makalabas siya sa gate ng Villa Pag-asa, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sa kanyang kamay, inilagay ng pulis ang isang papel. Isang temporary restraining order. Nakalagay doon, Lior Salvador ay pinagbabawalang lumapit sa kanyang asawa, si Amaris Reyes, at sa kanyang anak, si Hiraya Salvador, ang kanyang bahay, ang kanyang anak, ang kanyang reputasyon, ang lahat, nawala na. Nag-iisa siya, nakatayo sa labas ng gate ng kanyang sariling tahanan. Ang puso niya ay puno ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Sa likod ng mga rehas ng gate, sa ilaw ng mga ilawan, nakatayo si Amaris, nakatingin sa kanya, may ngiti ng tagumpay. At sa itaas, sa bintana ng kwarto ni Hiraya, nakita niya ang silweta ng kanyang anak. Nag-iisa at malungkot. Nawala na ang lahat. Ang rehas ng selda ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa na nararamdaman ni Lior. Isang magdamag siyang nanatili sa presinto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga akusasyon ni Amaris, ang testimonya ni Dr. Alcaraz, ang restraining order, lahat ng yon ay humatak sa kanya pababa sa pinakamadilim na hukay ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang kumislap sa kanyang isip. Ang mga mata ni Hiraya sa bintana, puno ng takot. Ang mga mata ng kanyang anak. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi siya maaaring manatiling bigo. Para kay Hiraya, kailangan niyang lumaban. Kinaumagahan, matapos siyang ang piyansahan ng kanyang kumpanya, agad siyang nagtungo sa opisina ni Mang Ben. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong may sapat na kaalaman sa batas at may pusong ipaglaban ang katotohanan. Mang Ben, kailangan ko ng isang abogado, sabi ni Lior. Ang kanyang boses ay matigas na, puno ng bagong determinasyon. Ang pinakamagaling, isang taong hindi matatakot lumaban sa mga halimaw. Tumango si Mang Ben. May kilala po ako, sir. Si Attorney Selena Ramirez. Sira ang kanyang reputasyon sa pagiging matalas at walang takot. Marami na siyang natulungang biktima ng domestic violence at child abuse. Kinabukasan, nasa isang mamahaling opisina si Lior, nakaharap kay Attorney Selena Ramirez. Si Attorney Ramirez ay isang babaeng may matalim na tingin, ngunit may bahid ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ito ang stereotypical na abogado na laging naghahanap ng pera. Siya ay may passion sa kanyang trabaho. Mr. Salvador, narinig ko ang kaso mo, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lakas. Pero kailangan nating linawin ang lahat. Maraming akusasyon laban sa'yo. At ang iyong asawa at si Dr. Alcaraz ay may matibay na ebidensya sa panig nila. Mayroon din ako, Attorney Ramirez, sagot ni Lior, at inilatag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap. Una, ang ulat ni Mang Ben tungkol sa nakaraang trabaho ni Amaris sa St. Therese Hospital, ang pagnanakaw at pamimeke ng medical records. Ito ay nagpapatunay
na si Amaris Reyes ay may kakayahang manlinlang, paliwanag ni Lior, at may kaalaman sa medical records. Ikalawa, ang mga drawing ni Hiraya. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ito at ipinaliwanag ang bawat detalye. Ito ang tinig ng anak ko at Atty. Ramirez. Ito ang sinasabi niya sa akin sa kabila ng kanyang katahimikan. Pangatlo, ang voice recorder. Inilagay niya ito sa mesa at pinindot ang play. Umaling-awngaw sa buong opisina ang boses ni Amaris na puno ng pagkamuhi at ang tunog ng sampal na sinundan ng iyak ni Hiraya. Hindi umimik si Atty. Ramirez. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos ang recording, pinatay ni Lior ang device. Mayroon din akong ebidensya ng mga hidden cameras na inilagay ko sa bahay. Patuloy ni Lior. Ni-record nito ang mga pag-uusap ni Amaris sa telepono. Kabilang na ang kanyang pag-uusap kay Dr. Alcaraz tungkol sa pekeng pagbubuntis. Pekeng pagbubuntis? Tanong ni Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay matalim. Ipinaliwanag ni Lior ang lahat, mula sa pagsubok niyang magpa 5D ultrasound hanggang sa biglaang miscarriage ni Amaris. Hindi siya nabuntis, Atty. Ramirez. Ginawa lang niya ang lahat ng yon upang kontrolin ako at saktan ng anak ko. Sumandal si Atty. Ramirez sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pag-iisip. Mr. Salvador, ang kaso na ito ay hindi magiging madali. Simula niya. Napakahusay umarte ni Ms. Reyes. Mayroon din siyang Dr. Alcaraz na kakampi. Kakasuhan kanila ng domestic violence at susubukan nilang idiin na may problema sa pag-iisip si Hiraya. Ngunit, sa mga ebidensyang ito, mayroon tayong laban. Anong plano natin? Tanong ni Lior. Handa na siyang sumunod sa anumang utos. Hindi tayo magdedepensa, Mr. Salvador, sabi ni Atty. Ramirez. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Aatake tayo. Nagpatuloy sila sa paggawa ng diskarte. Ang unang hakbang ay ipaimbestiga ng mas malalim ang nakaraan ni Amaris at Dr. Alcaraz. Si Mang Ben ay muling inatasan. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Mang Ben kay Lior. Sir, may nahanap po ako, sabi ni Mang Ben. May isang dating yaya, si Ms. Reyes, na kinasuhan din niya ng pagnanakaw noon. Sa katunayan, siya ang naglagay ng shabu sa gamit ng yaya para lang masisante at hindi makapagsumbong. Nanlaki ang mga mata ni Lior. Ang babaeng ito ay mas masama pa sa kanyang inaakala. At mayroon pa po, sir, patuloy ni Mang Ben. May isang dating nurse sa St. Therese Hospital na nakakakilala kay Ms. Reyes. Natanggal din siya dahil sa gawa-gawa lang na kaso ni Amaris. Handang-handa siyang magsalita. Ito na, ang mga saksi. At tungkol sa mga drawing ni Hiraya, Atty. Ramirez, sabi ni Lior, paano natin ito magagamit? Wala siyang tinig. Mr. Salvador, ang mga drawing ni Hiraya ay mas malakas pa sa libong salita. Sagot ni Atty. Ramirez. Kukuha tayo ng isang child psychologist na may kredibilidad, isang eksperto sa pagbabasa ng sining ng mga batang may trauma. Siya ang magpapatunay na ang mga drawing ni Hiraya ay tunay na paglalarawan ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang kanyang isip ay hindi na gulong-gulo. Ngayon, malinaw ang kanyang layunin. Katarungan para kay Hiraya. Sa huling pagpupulong nila bago ang hearing, inilatag ni Atty. Ramirez ang lahat ng kanilang ebidensya at ang kanilang diskarte. Ang mga video mula sa hidden cameras, ang audio recordings, ang testimonya ng mga saksi, ang mga drawing ni Hiraya na may kasamang ekspertong pagsusuri, ang lahat ay nakahanda. Tumingin si Atty. Ramirez kay Lior. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Handa ka na ba, Mr. Salvador? Tanong niya. Dahil bukas, hindi lang natin babawiin ang anak mo. Humigpit ang kapit ni Lior sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malamig na apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib.
Hindi lang siya babawi. Dudurugin niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Sisirain natin sila, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng kapangyarihan. Ang loob ng korte ay napuno ng tensyon. Ang bawat silya ay may nakaupo at ang bulungan ng mga tao ay halos hindi na marinig sa bigat ng hangin. Nakaupo si Lior sa tabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa kabila ng paghahanda, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang kinabukasan ni Hiraya ay nakasalalay sa araw na ito. Sa kabilang panig, nakaupo si Amaris na may kasamang isang abogado. Sa tabi niya, si Dr. Alcaraz na ang muka ay seryoso at puno ng kumpiyansa. Tiningnan ni Amaris si Lior, isang ngiti ng paghamak ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila nagtatago ng isang tagumpay na sa kanyang palagay ay kanya na. Ang kaso ni Salvador laban kay Reyes, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Amaris ang unang nagpresenta ng kanyang kaso. Detalyado niyang ipinaliwanag ang tungkol sa domestic violence na ginawa ni Lior, ang miscarriage ni Amaris, at ang kondisyon ni Hiraya. Ipinresinta niya ang mga medical records na sinuportahan ni Dr. Alcaraz na siyang nagpatunay na may miscarriage nga si Amaris at may oppositional defiant disorder si Hiraya. Your Honor, sabi ng abogado ni Amaris, ang aking kliyente, si Miss Amaris Reyes ay isang biktima ng pang-aabuso. Nawala niya ang kanyang anak at ngayon ay pinipilit pa siyang paghinalaan ng kanyang sariling asawa. Ang kanyang pagbubuntis ay isang simbolo ng pag-asa na sinira ng galit at selos ni Mr. Salvador. Hinihiling namin sa korte na ibigay ang buong kustodya ni Hiraya kay Miss Reyes at bigyan ng karampatang parusa si Mr. Salvador. Tumayo si Dr. Alcaraz at nagbigay ng kanyang testimonya. Your Honor, bilang psychiatrist ni Hiraya, masasabi ko po na ang bata ay may matinding problema sa pag-iisip. Ang kanyang mga drawing ay nagpapakita ng kanyang delusyon at ang kanyang pagiging manipulative. Reyes ang siyang nagbigay ng buong suporta sa bata, ngunit hindi ito tinanggap ni Hiraya dahil sa kanyang kondisyon. Mr. Salvador, ipinagpaumanhin ko, ngunit hindi ka ba naniniwala sa isang professional na diagnosis? Tanong ng abogado ni Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Umupo si Dr. Alcaraz. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Nagpalitan sila ng tingin ni Amaris, isang sulyap na hindi nakaligtas sa paningin ni Lior. Ngayon, oras na para kay Attorney Ramirez. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matalim at ang kanyang presensya ay nagpapakita ng kapangyarihan. Your Honor, ang aming panig ay may iba namang presentasyon. Simula ni Attorney Ramirez. Ang lahat ng sinabi ng kabilang panig ay pawang kasinungalingan at ipapatunay namin niyan sa araw na ito. Ang unang tinawag ni Attorney Ramirez ay si Mang Ben. Ipinresinta ni Mang Ben ang kanyang investigasyon tungkol sa nakaraan ni Amaris Reyes sa St. Therese Hospital, ang pagnanakaw ng gamot at ang pamimeke ng medical records. Nagulat ang lahat sa loob ng korte. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Tiningnan niya si Dr. Alcaraz na ngayoy blanko na ang mukha. Ito ay nagpapakita, Your Honor, na si Miss Reyes ay may kakayahang manlinlang, sabi ni Attorney Ramirez, at may kaalaman sa medical records. Objection, Your Honor. Ito ay irrelevant sa kaso. Sigaw ng abogado ni Amaris. Overruled, sabi ng hukom. Ito ay relevant sa kredibilidad ng akusado. Ang susunod na tinawag ni Attorney Ramirez ay ang dating yaya ni Amaris na pinagbintangan nito noon ng pagnanakaw. Detalyado niyang isinalaysay kung paano siya ginawa ng gawa-gawa lang na kaso ni Amaris. Pagkatapos ay ang dating nurse sa St. Therese Hospital na nagpatunay na si Amaris ay isang mapanlinlang na tao.
Unti-unting nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ni Amaris. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng takot. Ngayon, Your Honor, meron pa kaming isang ebidensya na maglalantad sa lahat ng kasinungalingan. Sabi ni Attorney Ramirez, iniabot niya ang voice recorder sa hukom. Ito po ay isang recording mula sa loob ng bahay ni Mr. Salvador na naglalaman ng mga pag-uusap ni Miss Reyes at ni Dr. Alcaraz at ang kanyang pagtrato kay Hiraya. Nag-aalangan ang abogado ni Amaris, ngunit hindi na siya makapagtanggol. Nang i-play ang recording, umalingaw-ngaw sa buong korte ang mga salita ni Amaris na puno ng pagkamuhi. Ang kanyang pagpapahirap kay Hiraya, ang kanyang mga banta, at ang malinaw na pag-amin sa kanyang miscarriage ay hindi nakasulat sa totoong medical record. Ang tunog ng sampal at ang iyak ni Hiraya ay nagpakulo sa dugo ng lahat ng nakarinig. May mga bumulong, may mga nagalit. Ang korte ay napuno ng galit. Your Honor, ang recording na ito ay nagpapatunay na si Miss Reyes ay nagkasala ng child abuse at ang kanyang pagbubuntis ay isang pekeng kaganapan. Maring sabi ni Attorney Ramirez, nagbago ang ekspresyon ni Dr. Alcaraz. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng pagkatakot. Ngayon, Your Honor, ang pinakamahalagang ebidensya, patuloy ni Attorney Ramirez, ang tinig ng biktima. Dahan-dahan, pumasok sa korte si Hiraya. Kasama niya ang isang babae, isang child psychologist na kinilala ni Attorney Ramirez bilang Dr. Elena Santos, isang eksperto sa mga batang may trauma. Hawak ni Hiraya ang isang tumpok ng mga drawing. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila natatakot sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Hiraya, malumanay na sabi ni Dr. Santos. Gustong malaman ng korte ang kwento ng mga drawing mo. Maaari mo bang ituro sa amin ang babaeng pinag-uusapan mo sa mga drawing? Tumingin si Hiraya sa mga tao sa korte. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumigil siya nang makita niya si Amaris. Ang kanyang munting daliri ay dahan-dahang umangat. Itinuro niya si Amaris. Nagulat ang lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Amaris at sinubukan niyang itago ang kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin si Hiraya kay Lior. Isang malaking luha ang gumulong sa kanyang pisngi. At pagkatapos, sa isa pang paggalaw, itinuro niya si Dr. Alcaraz. Your Honor, sabi ni Dr. Santos, ang mga drawing ni Hiraya ay hindi imahinasyon. Ito ay tunay na paglalarawan ng kanyang pinagdaanan. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tulong. At ang kanyang pagtuturo sa mga akusado ay hindi maikakaila. Tinawag ng hukom si Amaris at Dr. Alcaraz. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Miss Reyes, Dr. Alcaraz, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, ang korte ay naniniwala na kayo ay nagkasala ng child abuse, panlilinlang at perjury. Biglang tumayo si Amaris at sumigaw. Hindi totoo yan. Niloloko nila kayo. Si Lior ang masama. Siya ang nagplano ng lahat. Ngunit huli na ang lahat. Miss Reyes, arestado ka, sabi ng hukom. Gayon din si Dr. Alcaraz. Dumating ang mga pulis at inilagay ang posa sa mga kamay ni Amaris at Dr. Alcaraz. Nagalit si Amaris. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Habang kinukuha siya ng mga pulis, tiningnan niya si Lior. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Pagsisisihan mo ito, Lior, sigaw ni Amaris. Hinding-hindi mo ako malilimutan. Ngunit hindi na pinansin ni Lior si Amaris. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ibinibigay ng korte ang buong kustodya ni Hiraya Salvador kay Mr. Lior Salvador, sabi ng hukom, at sa mga akusado, ipapataw ang pinakamataas na parusa sa batas.
Bumagsak si Lior sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan at tagumpay. Sa wakas, katarungan, lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Pag-asa na dating puno ng anino at kasinungalingan, ngayon ay nababalutan ng liwanag. Ang mga puting pader ay tila mas maliwanag at ang bawat sulok ay may bahid ng pag-asa. Si Amaris Reyes at Dr. Alcaraz ay nasa likod na ng mga rehas, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit para kina Lior at Hiraya, ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng kanilang paghilom. Mula nang matapos ang paglilitis, inialay ni Lior ang kanyang buong panahon kay Hiraya. Ang trabaho ay naging pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kanyang anak. Isang araw, magkasama silang nag-aayos ng kwarto ni Hiraya. Inalis nila ang lahat ng mga gamit na nagpapaalala kay Amaris, ang mga dekorasyon, ang mga larawan. Sa halip, pinalitan nila ito ng makukulay na punda, malambot na kumot, at mga larawan ng kanilang masayang pamilya kasama ang ina ni Hiraya. "Papa, tingnan mo," mahinang sabi ni Hiraya. Itinuturo ang isang lumang larawan ng kanyang ina. Ngumiti si Lior. "Oo, anak. Si mama mo yan." Niyakap ni Hiraya ang larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang simula ng kanyang paghilom. Ang dating silid-lihim na pinagtaguan ng mga drawing ni Hiraya, ngayon ay naging isang maliwanag at makulay na art studio. Dito, kasama si Dr. Elena Santos, ang child psychologist na tumulong sa kanya sa korte, nagsimula si Hiraya ng art therapy. Araw-araw, sinasamahan ni Lior si Hiraya sa kanyang art therapy. Hindi lang siya basta nanonood, sumasali rin siya. Pinipilit niyang gumuhit kahit na hindi siya marunong. Ginagawa niya ito para lang makakonekta sa kanyang anak. Isang araw, habang abala si Hiraya sa pagpipinta, lumapit si Dr. Santos kay Lior. "Mr. Salvador, malaki ang progreso ni Hiraya," sabi ni Dr. Santos, nakangiti. Masaya na siyang gumuhit, masaya na siyang magkulay, pero higit sa lahat, masaya na siyang kasama ka. Tiningnan ni Lior ang kanyang anak na ngayoy masiglang nagpipinta ng isang bahaghari. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. "Salamat, doktor," sabi ni Lior. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa pagtulong mo sa anak ko." "Hindi lang ako ang nakatulong sa kanya, Mr. Salvador," sagot ni Dr. Santos. "Ikaw, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad sa iyong sarili, iyon ang pinakamahalaga." Naunawaan ni Lior. Hindi lang si Hiraya ang kailangang maghilom. Siya rin. Ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang anak. Ngunit ngayon, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at ginagawa ang lahat upang bumawi. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin ng Villa Pag-asa, nagbabasa si Lior ng isang fairy tale kay Hiraya. Nakaupo si Hiraya sa kanyang kandungan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib niya. At ang prinsesa ay namuhay ng masaya kasama ang kanyang ama. Sa wakas, ay natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan pagtatapos ni Lior sa kwento. Tumingala si Hiraya at tiningnan si Lior. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagong liwanag. Isang liwanag na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Inabot ni Hiraya ang kanyang kamay sa bulsa at inilabas ang isang drawing. Ito ang pinakabago niyang gawa. Ibinigay niya ito kay Lior. Tiningnan ni Lior ang drawing. Ito ay larawan niya at ni Hiraya, magkasama, nakangiti, at magkahawak kamay sa ilalim ng isang nagliliwanag na araw. Ang mga kulay ay masigla, puno ng buhay. Ngumiti si Lior at niyakap ang anak. "Ang ganda, anak. Ang ganda-ganda." Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang naririnig ni Lior. Isang tunog na matagal na niyang hinintay. "Ha? Ha?" Tumigil si Lior.
Dahan-dahan niyang binitiwan si Hiraya at tiningnan ito. Ngumiti si Hiraya at sa isang iglap, isang malinaw, inosenteng tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Ha ha ha! Ang puso ni Lior ay tumalon sa tuwa. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang tunog ng tawa ni Hiraya, ang tunog ng kanyang tinig, ang tunog ng kanyang paghilom. Niyakap ni Lior ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Si Hiraya ay humihikbi na rin, ngunit ito ay hikbi ng saya. Nandito na si Papa, anak, bulong ni Lior. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi na kita iiwan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong Villa Pag-asa. Ang hangin ay sariwa at ang kapayapaan ay bumabalot sa kanila. Ang kanilang kinabukasan ay tulad ng isang blankong canvas na handa nilang pintahan ng mga bagong kulay, ng mga bagong alaala, at ng walang hanggang pagmamahalan. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa mga salita o material na bagay, kundi sa kakayahang makinig sa mga tahimik na sigaw ng puso at sa lakas na ipaglaban ang katotohanan. Gaano man ito kahirap, ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali at sa walang sawang pagmamahal sa pamilya. Maraming salamat po mga minamahal naming tagapakinig sa pagsama niyo sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito ng paghilom at katarungan. Sana po ay nag-iwan ng malalim na aral at inspirasyon ang kwento ni Lior at Hiraya sa inyong mga puso. Ano po ang inyong masasabi sa kwentong ito? May iba pa po ba kayong gustong marinig na kwento ng pag-ibig, drama o pag-asa? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!